Let's get more updates on Tropical Depression Bising with Pag-asa weather forecaster John Manalo on the line. Thank you for joining us again, John. Si Lord ulit at si Denise. Good afternoon po, Sir Lord at Ma'am Denise at sa ating po mga taga-subaybay. Yes po. Okay, interesting part dito, John, yung bakit parang bisita na ayaw, hindi makaalis-alis at gustong bumalik nitong si Bising. Actually, bumagal po yung movement niya. Sa kasalukuyan ay pa west-southwest po yung paggalaw niya. Ibig po sabihin, pabalik siya papunta dun sa China. At yung ikot niya, yung circulation niya, ay yung paghila niya dapat sa southwest monsoon ay nagiging hanggang offshore lang nung Luzon, nung western part ng Luzon. Kaya nakikita natin na mababawasan din yung mga pag-ulan. Isa po sa mga dahilan kaya siya bumagal ay yung mga iba pang atmospheric system, halimbawa yung high pressure system na nasa ibabaw niya. Kaya nananatili siya dun sa lugar niya at hindi siya further upward na movement o papuntang north. Pero nakikita natin na sa mga susunod na araw sa Sunday ay tulad ng binanggit kanina ay papasok siyang muli sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahan kasi natin na lalabas siya within the next few hours or 12 to 24 hours. And then yung pagpunta niya ng northeastward papuntang ilalim ng Japan, yun na po yung papalabas niya. Pero nakikita natin na yung development niya ay magpapatuloy na magtataas ng mga babala at mga pag-ulan, lalo na sa northern part ng ating Luzon. At dahil po dyan, meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa western portion ng Babuyan Island. Kasama po yung Calayan Island, Dalupiri Island, ganoon din sa western portion ng Ilocos Norte, sa Pagudpud, sa Bangi, sa Burgos, sa Pasukin, Dumalneg, Bacara, Lawag City, Paway, Curimao, Badok, Pinili, at sa northwestern portion ng Ilocos Sur. Dito sa Kawayan, City of Bigan, Santa Catalina, San Vicente, Santo Domingo, Masingal, San Juan, Cabugao, Sinait, at San Ildefonso. Sa mga susunod na araw po, dito sa Metro Manila ay asahan natin na mas mababawasan yung mga pag-ulan natin dahil sa binanggit natin kanina na westward movement nitong low pressure area. Pero patuloy pa rin na makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa western part ng northern Luzon. Kasama dyan yung Ilocos Norte at Ilocos Sur at ilang bahagi ng La Union. Actually, meron tayong nakataas na yellow warning po dun sa mga binanggit nating lugar. At yan po yung ating update. Yellow warning, John. Okay, yes po. Sa mga hindi pa rin kabisado itong yung color coding natin sa rainfall amount, gaano karaming dalang ulan ng yellow warning? Yung sa yellow warning po ay hindi po, kung titignan natin yung millimeters, ay about 60 to 100. Pero yung warning po kasi natin ay focus siya dun sa possible impacts. Halimbawa po, pag nakataas tayo sa yellow warning, posible yung mga pagbaha sa mga nakatira sa mabababang lugar at malalapit sa river basin o sa mga katubigan natin. Kapag naka-orange naman po, mas mataas yung chance na ng mga pagbaha natin. Ibig sabihin ay pwede tayong magkaroon ng mga pagbaha at dapat yung community natin ay maging handa sa maaari pa na maging epekto nito. Kapag red ay community response, dapat meron na tayong response dahil severe flooding ay ine-expect na natin. Pag pula, wag nang matigas ang ulo at lumikas na kayo. Parang gano'n, ano? Pero kasi marami tayong kababayan dyan na mamaliitin palagi pa rin signal number 1. Oo, kasi yung signal number ay yung hangin ang sinusukat yan, ano? Pero hindi natin alam, kahit signal number 1, maaaring magdala yan ng, hindi yan, kumbaga, indicative pa rin. So, dalang tubig, buhos, ano? Okay, may mga natanggap na ng mga ulat daw dyan, ng mga landslides at mga pagbaha? Opo. Meron po. Pero dito po kasi sa atin, ang binibigay natin ay yung may kinalaman sa hangin. Tama po yung binanggit natin kanina, pero yung mga impacts ay hindi po natin tama po. Iba pong ehensya may hawak nun. Napag-utusan lang po ng prompter. pero meron po talagang marami po actually yung mga lumalabas na apektado. Meron din po tayong reports dito. Pero tulad po ng binanggit natin kanina. Opo. Sir, okay, a stupid question, ano? Ano po yung paliwanag doon sa nag-recurve ba siya kaya siya bumalik ulit ng babalik ulit? Ay, opo. Kasi po, tulad ng binanggit natin, napipigilan yung pag-akyat niya dahil sa high pressure system na nasa itaas. Yung high pressure system, Sir John, ito yung naglumilikha ng clear, mainit na panahon, tama?
Tama po, dahil sinking air po yan. Ibig sabihin, yung mga pagpamumuo ng mga kaulapan ay hindi siya favorable sa updraft or yung convective activity. Opo. So dahil po doon ay hindi, parang yun yung din yung nagko-control kaya ang bagal ng movement ng ating tropical depression na yan. In short, mainit sa Japan, mainit sa Taiwan, mainit sa Hong Kong. Sa atin maulan. Sa atin maulan. Oo. Sir John, ano ulit ang paalala sa ating mga kababayan at ano ulit ang aasahan na panahon po Sa this mga weekend? maglalaba? Oo, sa mga maglalaba. Ano kailangan planuhin? Paalala po na yung mga nakataas yung signal number 1, malakas po yung mga hangin na pwede nating maranasan. At kung yung mga bahay natin ay gawa sa light materials, ay posible na maapektuhan po tayo. Kaya kung hanggat naapektuhan tayo, maging handa po tayo sa anumang epekto nitong mga malalakas na hangin. When it comes to rainfall naman po, kapag alam natin na flood-prone areas yung tinitirikan ng bahay natin or kaya nakatira tayo sa mga landslide-prone areas at bibiyahe tayo, alamin po natin kung magiging possible or hindi or may mga posibilidad ng landslide sa mga dadaanan natin para maging safe po tayo. Dito naman po sa Metro Manila, wag po natin kalimutan magdala ng payong at kapote naman po kapag nagmomotor tayo or mas prefer natin yung kapote. Sir John, kasi baka akalain nila, ay, maaraw na, okay na tayo. Palaging umuulan pagdating ng hapon. Tama ba, Sir John? Opo, at meron din po mga pagulan hanggang madaling araw. Yan, nako. Kaya dyan sa may malapit sa Pag-asa, punong-puno yung Jollibee, lagi malapit dyan. Oo, kasi pa-traffic lagi. Kasi doon mo nag-aabang. At sira palagi yung ilaw. Oo. Yeah. Hindi, sige Sir John, itatanong na lang ulit namin, may iba pa bang binabantayan? Iba pa pong sama ng panahon on your radar? Sa kasalukuyan po, may mga cloud clusters tayo na nakikita pero hindi pa po natin nakikita na magkakaroon ng mga low pressure area or anumang bagyo bukod sa minomonitor natin ngayon. Alright. Nako, panalo ka talaga, Ginoong John Manalo, ang ating Pag-asa weather forecaster. Thank you, sir. Maraming salamat po.